Noong June 1967, habang tahimik na binabaybay ng isang US Navy ship ang kahabaan ng Mediterranean Sea, abala rin sa pagmamanman ng kani-kanilang mga responsibilidad ang crew ng barko. At dahil hindi naman kasali sa anumang digmaan ang naturang Navy ship, kampante sila na ito ay magiging isang normal na araw lamang para sa lahat. Ngunit ilang sandali lang ay biglang yumanig ang buong barko kasabay ang pagsabog pa ng mga missiles at torpedo mula sa iba't ibang direksyon. Ang lalong ipinagtaka ng mga Amerikano ay walang flag o pagkakakilanlan ang mga fighter jets na nagpaulan ng bala sa kanila. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging isa sa pinakamadugo at pinakakontrobersyal na engkwentro sa kasaysayan, kung saan pinaulanan ng bomba ng Israel ang matagal na nilang alay na US Navy. Paano ito nangyari? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Ang sorpresang pag-atake ng Israeli Air Force fighters sa mga airbase ng Egypt na naging dahilan ng pagkasira sa depensa ng naturang bansa ang naging mitsa upang mag-umpisa ang tinaguriang The Six-Day War noong July 6, 1967. Sa sumunod na araw, ang mga Air Force naman ng Jordan at Syria ang napili nilang targetin. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, isang barko ang natagpuang tila inilalapit ang sarili sa tiyak na kapahamakan, ang USS Liberty ng United States Navy. Ilang araw bago maganap ang sakuna, nag-anunsyo pa ang US na wala silang kahit isang barko sa loob ng 100-mile radius mula sa pinangyayarihan ng gera sa sesyon mismo ng United Nations. Totoo naman ang pahayag na ito ng US dahil ang mga barko nilang pandigma na kasama sa 6th Navy Fleet ay nasa labas ng 100-mile radius ng mga oras na yon at malayo sa gulo. At ang isa nga sa mga barkong naroon ay ang USS Liberty na isang CIA intelligence gathering vessel. Sa madaling salita, ito ay isang barko na may layunin lamang na magmatsyag, mangalap ng impormasyon at mag-monitor ng mga kaganapan tungkol sa Six-Day War. Sa makatwid, hindi direktang nakikisangkot sa labanan o sumusuporta sa anumang panig ang USS Liberty. Hindi rin ito binabalak na makisali sa gulo dahil wala itong kargang armas na pandigma. Dahil ang plano lang naman ito ay mag-obserba sa mga kaganapan sa gera. Buong pag-aakala ng mga crew ng USS Liberty ay magiging matiwasay ang pangangalap nila ng impormasyon patungkol sa digmaan. Ngunit hindi nila inaasahan na ang pagkakaroon ng miscommunication sa pagitan nila at ng pamunuan ng US Navy ay posible palang mangyari. Di umano'y nagkaroon ng communication breakdown sa pagitan ng dalawang panig nung pumapalaot na ang barko. Hindi natanggap ng USS Liberty ang mga mensahe at command mula sa United States na nagbabawal sa nasabing barko na lumapit ng 100 milya sa Sinai Coast at pumalaot lamang sa tamang distansya na sapat para makapagmatsyag. Dapat nilang i-maintain ang malayong distansya na yon nang sa ganon ay hindi sila madamay sa digmaan. Subalit sa kasamaang palad, wala silang abiso o babala na natatanggap. Kaya tuloy-tuloy silang sumuong sa Mediterranean Sea hanggang sa tinatayang 14 miles na lamang ang pagitan nila sa Sinai Coast kung saan mainit ang bakbakan. Inilalapit lang naman ng USS Liberty ang sarili sa kapahamakan at sa posible nilang katapusan dahil wala silang kaalam-alam sa mga babala mula sa nakakataas. Sa kabilang banda, isang maling report ang dumating kay Chief of Israeli Naval Operations na si Admiral E.C. Rahar. Nung araw ding yun, nagpanting ang tenga ng Admiral nang malaman di umano niya na may isang unidentified ship na nagpapakawala ng mga bala sa El Irish sa Sinai, isang rehiyon na naging sentro ng labanan na matagumpay na nasakop ng kanilang puwersa. Wala mang matibay na ebidensya na hinahawakan, may isang barko silang tinuturong salarin. Samantala, ang mga opisyal ng Israeli Air Force na sina Colonel Shmuel Kislev at General Yeshayahu Banekit na head ng Israeli Air Force Intelligence ay naabisuhan ng Admiral tungkol sa di umano'y pag-atake sa El Arish, Sinai. Bagamat walang pruweba na totoong inatake ang rehiyong yon, nagbigay agad ng go signal ang koronel para atakihin ng mga piloto ang anumang makikita nilang military vessel sa paligid. Bilang bahagi ng operasyon, ang Israeli Dassault Mirage Fighters ay naglalakbay sa himpapawid ng mga oras na yon para magbatsyag at patuloy na bantayan at suriin ang sitwasyon sa teritoryo at sa karagatan, partikular na sa rehiyon ng Sinai. Ang mga aircrafts na ito ay sumusunod sa utos o direktiba mula sa kanilang mga superior sa military chain of command. Anumang iutos sa kanila, agad nilang susundin. Bagamat pagmamayari ito ng Israel, walang anumang logo o flag ang mga aircrafts na ito na nagsasabi na mula sila sa Israeli Air Forces. Habang patuloy sa paglipad sa payapang kalangitan, may nadatnan ang mga Mirage jet fighters na tila isang naliligaw na barko sa Eastern Mediterranean Sea.
malapit sa Sinai Coast. Nakuha nito ang atensyon ng mga fighters dahil kapansin-pansin na nag-iisang pumapalaot ang barko sa nasabing coastline. Rumehistro agad sa isipan nila na may masamang binabalak ang barkong ito at kung ano man yon, hindi nila hahayaang matuloy. Matatandaan na binigyan ng green light ni Colonel Kislev ang mga piloto na pwede nilang atakihin ang anumang barko na makikita nila na malapit sa Sinai Coast kung mapapatunayan nila yon na isang military vessel na siyang di umano'y umatake sa El Irish. Bukod sa mga yon, ang Israeli Naval Contingent naman ay nakahanda rin at nagbabantay. Isang kumpirmasyon lang ang ibaba sa kanila, magpapaligo ng bala ang mga ito laban sa sinasabing military vessel. Dahil dito, kaagad na nagbigay ng update ang mga fighter jets sa mga nakakataas na mga opisyal. Mula sa kanilang distansya sa nasabing barko, nakita ng flight leader na mayroong American flag ang naturang vessel. Mabilis na kinumpirma ng flight leader na ang barkong kanilang natagpuan malapit sa Sinai Coast ay isang barkong Amerikano at hindi isang kalabang military vessel mula sa Egypt na ayon sa utos ng koronel ay dapat nilang targetin. Ngunit sa isang nakakabiglang kaganapan bandang 2:00 ng hapon, matapos lamang magbigay ng report ang flight leader mula sa grupo ng mga Mirage jets, walang pagdadalawang isip na sinalubong, inatake at pinamerienda ng mga bala ng Israeli Forces at Navy ang walang kalaban-laban na USS Liberty kahit na napag-alaman naman nila na hindi ito military vessel ng kalaban. Takot ang nanaig sa lahat ng lulan ng USS Liberty, lalo pa nang tamaan sila ng sunod-sunod na mga bala. Magmatsyag sana ang pakay nila, subalit gera pala ang kanilang sasapitin. Kahit nagpapanik dahil sa mga natatanggap nilang pag-atake, pilit pa rin binobroadcast ng mga radiomen ng USS Liberty na sila ay nasa ilalim ng pag-atake nang hindi nila kilalang puwersa dahil nga wala naman itong flag na makikilala na ito pala ay mula sa puwersa ng Israel. Nanghingi ng tulong at backup ang mga radiomen sa United States, subalit kinamalas-malasang na-damage ang kanilang communications antenna at wala nang silbi ang pag-broadcast nila sa kanilang sitwasyon. Naisipan ng dalawang radiomen na mano-manong kumpunihin ang antena gamit lamang kanilang mga kamay. Sinubukan nilang mag-transmit ng signal sa open area ng barko kahit pa kasalukuyan silang pinapaputukan ng Israeli forces at tila hindi nila alintana ang kapahamakan sa labas, maligtas lamang ang karamihan sa lula nito. Sa loob ng halos 20 minutos, pinaulanan ng puwersa ng Israel ng mga kanyon, machine guns at missiles ang kawawang barko. Ilang crew na rin ang sugatan at walang kalabang-labang umiiwas sa mga balang tumatama sa bawat sulok ng barkong sinasakyan nila. Isa sa mga piloto ng Israel na naunang umatake ang nag-report na tumatagas na ang gasolina ng kawawang barko. Dahil sa pagsusumikap ng dalawang radiomen na makapagbigay ng signal sa gitna ng peligro, sa wakas ay nakatanggap ng SOS ang 6th Fleet ng US Navy na nakastandby din sa ibang bahagi ng Mediterranean. Sinyales na ang USS Liberty ay kasalukuyang inaatake. Dahil dito ay 12 F-4 Phantom fighters ang agad ipinalipad mula sa aircraft carrier na USS Saratoga na bahagi ng 6th Fleet para depensahan ang USS Liberty. Sa wakas ay makakahinga na ng maluwang ang buong USS Liberty sa kabila ng sinapit na malaking pinsala. Subalit isang utos ang aantala sa abot kamay na sana nilang pagkaligtas. Habang papunta na ang mga F-4 Phantoms para depensahan ang kawawa nilang barko, bigla namang sinabi ng nooy Secretary of Defense Robert Strange McNamara na kailangan nilang umatras at bawiin ang pagtulong sa USS Liberty. Napag-utusan di umano si McNamara at walang ibang pwedeng mag-utos na mas mataas sa kanya kundi ang presidente lamang noon ng US na si President Lyndon B. Johnson. Dumating agad ang sumunod na wave ng Israeli aircrafts pagkatapos makaalis sa mga A-4 Phantoms ng US. Ang mga bagong dating ng wave ng Israeli jet fighters ay may dalang napalm at canister bombs. Ang dalawang yun ay mga uri ng matinding chemical at malalakas na bomba na kapag tumama sa isang target, tsak ay walang ililigtas o sasantuhin. Sa gitna ng kaguluhan, isang piloto ang nagbigay ng questionableng paglalarawan sa USS Liberty bilang Charlie Tango Romeo 5 at sinabing wala itong anumang flag ng inatake nila. Ang pahayag na ito ay taliwas sa naunang report ng flight leader na nagsasabing mayroong American flag ang barko at kinilala niya ito bilang isang American ship. Buti na lang sa puntong ito, iniutos ni Colonel Kislev ng Israeli military na itigil ang mga pag-atake matapos niyang ma-realize na ang tinitira nilang barko ay marahil nga isang American ship base sa codename nito. Ngunit nagkaroon naman ng miscommunication sa puwersa nila dahil ayon sa commander ng Torpedo Boat Squadron na si Moshe Oren, ay wala raw siyang natanggap na order na itigil ang pag-atake. Bagkus ay na-inform pa raw siya na ang naturang barko ay ang Egyptian warship na El Qusair. Kaya nagpadala pa ito ng 3 torpedo boats para lalong atakihin ang naturang vessel
Nagpaputok ang mga ito sa kawawang USS Liberty ng 6 na torpedoes at bagamat 5 nito ang hindi tumama, nasapul naman ito ng isa at nagresulta yon ng malungkot na pagkamatay ng 25 katao at pagkasugat ng marami pang iba. Sa kabuuan, ang pag-atake ng Israeli Air Force at Israeli Navy ay nagdulot ng malaking pinsala sa USS Liberty kung saan 34 na Amerikano ang kawawang nasawi. Samantalang sugatan naman ang 172 sa kabuuang 294 na mga crew ng nasabing barko. Matapos ang 2 oras nang ma-confirm ng Israel na ito nga ay isang US Navy ship, saka patuluyang huminto ang pagsalakay sa barko. Tumawag di umano ang Israel sa US Embassy sa Tel Aviv na ang kanilang militar ay napagkamalang atakihin ang isa sa kanilang barko. Nagpadala ang Israel ng mga maliliit na rescue boats sa Liberty, ngunit tinanggihan ito ng crew ng barko. Bakit nga ba biglang pinabalik ang mga F-4 Phantoms ng US na sasaklolo sana sa USS Liberty? Ayon sa pahayag ng mga opisyal ng US Navy, di umano'y ang pag-atake ay bunga ng isang pagkakamali ng Israel. Nang inamin ng Israel ng kanilang kamalian ay biglang pinaatras ng Secretary of Defense na si McNamara ang mga F-4 Phantom sa tangkang pagsugod. Ngunit kung totoong inamin ng Israel ng kanilang maling pag-atake sa puntong yun, bakit nagkaroon pa ng second wave of attacks matapos makaalis sa mga Phantom jets at nagpatuloy pa sa loob ng 80 minutes o halos 2 oras? Kapansin-pansin na lalong gumugulo ang sitwasyon at hindi nagtutugma ang pahayag ng dalawang kampo kumpara sa totoong nangyari. Ang ipinaglalaban na dahilan ng Israel na napagkamalan lang nila ang USS Liberty bilang isang kalabang barko ay maraming butas at hindi nila mapanindigan dahil sa ilang kadahilanan. Una, kung naniniwala silang isang barko mula sa Egypt ang kanilang nakita, bakit kailangan nilang i-jam ang radio frequencies ng mga kano para mawalan ito ng komunikasyon? Pangalawa, ang USS Liberty ay 5 beses na mas malaki kumpara sa sinasabi nilang Egyptian warship na El Qusir. Pangatlo, kung isang simpleng pagkakamali lamang ang pag-atake, bakit walang flag na nagsasabi na mula sa Israel ang mga Israeli jets na naunang sumalakay? At bakit hindi ito nagdadala ng national identity? Maraming mga paliwanag at spekulasyon ang umiikot tungkol sa pag-atake ng Israel sa USS Liberty at nagsimula nang lumabas ang mga ka-question-question na pangyayari kung saan 2 oras matapos ang pag-atake sa USS Liberty, hinila ang barko at mga sakay nito papunta sa bansang Malta. Ito ay para makatanggap ng angkop na tulong medikal ang mga nasugatan at upang sumailalim sa pagsusuri at pag-aayos ang mga pinsala sa barko. Dito ay napag-alaman na inutusan ni Rear Admiral Isaac Kidd, ang commander ng 6th Fleet ng mga survivors, na alisin ang pangalan ng barko sa mga badges nila sa kanilang uniforme. Sa katunayan, inuutos pa raw ng naturang admiral na bumaba ang mga ito sa barko na nakadamit na pang sibilyan. Binalaan din sila na huwag magbigay ng anumang panayam, manatiling tikom at kalimutan ang nangyari dahil maaari daw silang iharap sa court martial at mabilanggo dahil paglabag daw yon sa national security. Ang mga utos na ito ay nagpapakita lamang ng malaking pagtatangka na itago ang mga detalye at pangyayari matapos ang pag-atake sa USS Liberty. Marami pa rin ang naniniwala na hindi totoo na napagkamalan lang ang USS Liberty bilang isang Egyptian vessel. Anila, ang naging pag-atake sa inosenteng barko ay planado, sinadya at hindi lamang isang simpleng pagkakamali. Ang mga ebidensya tulad ng pagkakaroon ng problema sa komunikasyon at mga report mula sa CIA ay nagpapakita na una pa lang ay alam na ng Israel na isang American ship ang USS Liberty, pero patuloy pa rin nila itong inatake. Ang pag-target din ng Israel sa mga rescue boats na ipinadala ng USS America na isa ring US Navy ship na dumating upang i-rescue ang crew ay isa pang ebidensya na gusto nilang kumitil ng maraming buhay, at ang pag-target nila sa deck ng barko habang nagtangkang lumipat sa mga rescue boats ang crew ng Liberty ay patunay lamang na gusto nilang ubusin ang crew ng barko. Sa katunayan, hindi nagbigay ng pahintulot ang investigation team ng US Navy na tanggapin ang anumang testimonya o ebidensya tungkol sa mga walang tatak na eroplano ng Israel, at hindi rin kasama ang impormasyon tungkol sa pag-jam sa electronics transmission o ang pag-cancel ng Secretary of Defense sa pag-rescue ng mga F-4 Phantoms. Ito ay kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Amerika na ang isang board of inquiry ay tumanggi na tanggapin ang testimonya mula sa sarili nilang mga crew at pinili lamang na tanggapin ang mga pahayag ng mga puwersa na sumalakay at puminsala sa kanila, at ito ay ang Israel. Dahil dito, maraming mga congressmen at mga senador ang gustong magsagawa pa ng masusing investigasyon para mapangalanan at maparusahan ng mga taong responsable sa pag-atake at nagpakalat ng maling impormasyon. Gayunpaman, sa kabila ng mga hiling na ito, tila malabo ang posibilidad ng paglilitis o paghahatol sa mga taong sangkot sa insidente.
Pero ang pinakamabigat na tsorya kung bakit ito ginawa ng Israel ay dahil di umano ay na-intercept ng USS Liberty ang impormasyon na iniutos ng High Command ng Israeli military sa pangunguna ni Moshe Dayan na iligpit na lang ang kanilang mga Egyptian prisoners of war sa Sinai imbis na mag-aksaya pa sila ng panahon at resources upang ang mga ito ay gawing bihag at ikulong. At ito nga ang nangyari. Dahil nalaman at nasagap ng mga crew ng USS Liberty ang sensitibong impormasyon na ito, kaya nila sinubukang i-eliminate ang naturang barko. Ang pag-atake sa USS Liberty ay hindi lamang nag-iwan ng sugat sa mga biktima, kundi nagdulot din ng mga tanong tungkol sa integridad ng mga namumuno at sa mga matataas na opisyal ng US at Israel. Nagsisilbi ito bilang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng digmaan sa Middle East at patuloy na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapanatili ng integridad at katarungan. Hanggang ngayon, wala pa rin konkretong konklusyon ang sinapit ng USS Liberty. Yan ay dahil maraming impormasyon ang patuloy na itinago mula sa US at maging sa Israel. Kahit na anong pagsumikap ng mga natitirang buhay na crew na ungkatin ng kaso, ay hindi sila nagtagumpay. Nanghingi naman ng paumanhin sa Amerika ang Israel noong May 1968 at nagbayad ito ng $30 million sa value ng pera ngayon sa pamilya ng mga nasawing sundalo at karagdagang $30 million naman sa mga nasugatang crew ng USS Liberty. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.